ibigay na natin ang ating mensahe o ating oracle para sa taong 2025. Ikaw mauna lakay, ano ba yung pinaka-main highlight ng kaganapan o magiging guiding star or guiding light para sa taong ito? So, gamitin natin ang ating si Antala para sa mga maaring blessing o messages ng ating mga ancestors para sa ating lahat. Ayun. So, bali ang messages ng ating mga spirit ng ating si Antala. So, ang lumabas ng word ay ang hiya. So, dito meron siyang positive and negative na maaaring maging result doon sa isang tao, or maaaring positive and negative ang possible na maging approach niya. So, unahin natin yung tatawag natin hiya. So, ito yung in a sense na kailangan matuto kang mag-control doon sa energy kung kailan mo gagamitin o ilalabas at i-apply yung hiya. So, kapag feeling mo na parang masyadong abuso na, so it's more on self-awareness. So, kailangan i-double check mo yung mga actions na ginagawa mo. So, connected din ito sa giving and receiving. So, kapag once na feeling mo kulang ang ibinibigay mo, so kailangan magkaroon ka ng energies ng hiya para i-supply or ibigay kung ano yung nararapat dun sa tao. Kung tingin mo lalo na napaka-worth it na ibigay ang full 100%, ibigay mo ang 100%. So, ito yung hiya na energy. At gamitin din natin yung isang negative na hiya na kailangan natin i-transform kapag alam mong meron kang ibubuga. So, medyo harapin mo yung fear na nahihiya ka. Kasi hindi mo ma-change yung gusto mong mangyari sa life mo kapag once na hindi mo lang conquer yung sarili mong trust. So, ito yung tatawag natin confidence. So, medyo sabihin natin marami sa atin ang kahit din ako, nagdaan din ako sa tatawag natin hindi ka confident kung paano mo ipapakita mo yung project, yung sarili mo. So, dito medyo sabihin natin na maaari kang mag-start doon sa mga trusted person. Maaari ka rin mag-start na i-develop yung sarili mo doon sa mga tao na nagtitiwala sa iyo. So, para mo ma-develop at mawala ang hiya, andun yung hindi natin kailangan ng maraming tao. So, kailangan lang natin kahit isa na alam natin magpakakatiwalaan, na hindi tayo ma-abuse, na hindi tayo ma-manipulate o makakontrol. So, kapag once na nakita mo na yung taong ito na mapakakatiwalaan, so, siya yung gamitin natin parang ginipnik or parang practicean para may ma-develop or may transform natin yung hiya into power or into confidence. Yan. So, ito yung messages ng ating spirit or ng ating ancestor for the whole 2025. Okay naman. So, ginamit ko ang The Mystic Goddess Tarot ng ating kapatid na si Bahay Ako Magama. At tatlong baraha aking pinili or nabunot, no? Unang baraha, it will talk about the global messages of peace, no? O kumbaga, mensahe para sa buong sanlibutan, no? Teka lang, kunin ko na salamin dahil hindi ako confident, no? Ang unang mensahe niya is about intuition. So globally, the Mystic Goddess Tarot encourages us to be more intuitive, no? Pero it relates to the message na binigay ko sa iyo kagabi about the type of leadership, no? Actually, ito yung parang natuklasan ko about leadership. Meron kasing dalawang klaseng leader kung paano nabubuo ang leader. Una is leadership through initiative. So pag sinabing initiative, sabihin may pagkukusa. Yung tipong wala namang gumagawa at nakita mo yung pangangailangan, nagkusa kang kumilos upang gumawa ng daan na maging maayos yung bagay na yun. Yung ikalawa naman is yung tinatawag na leadership through election. Ito yung inaadal, no? I think ito yung kaya nagkakaroon ng initiative is because of your intuition na teka lang, may kailangan tayong gawin, ayusin. So magkukusa ka ng gawin. At maraming salamat na kayo because you have, sabi mo kagabi, yung prayer natin, no, na parang yun ay nakita mo sa akin na
nag-take initiative tayo. And actually, yes, I feel the need, the necessary need. It's not for me kasi, pero para sa akin. At nakita ko yung kapwa ko na mag-ihilot na kailangan luminis ng daan. Dahil ngayon is talagang hindi pa matibay ang sistema. At tulad nga sa Naman Grace, is maraming mga nang-aagaw ng title, no? Like the bone setter, no? Ang bone setter ay tinatawag na supposedly is underhealed sila, no? Pero they are making a name at gumagawa sila ng center ng kanilang healing, no? Na healed center, pero ang ginagawa nila is papalagay ko. Actually, mabuti yung tinuro sa atin ni Sister Mary ng Canada na that is registerable practice. So illegal sa isang taon na gamitin ang salitang hilot, pero hindi naman hilot talaga ang ginagawa nila, kundi chiropractor. At yun din naman, chiropractor is a registerable name which is already registered sa PITA, no? Na maraming talagang Filipino chiropractors. Pero kung hindi ka licensed Filipino chiropractors at naglalagatok ka, which is isang skills and ability ng isang chiropractor, umanda ka sa pagsusuko, sa pagdilimanda. Dahil kasi hindi pwedeng gawin yun. Ngayon, iba yung makatong sa hilot, dapat kung kayo ikakatong sa hilot, i-align nyo according to the standards of hilot. So, saan mo ba makikita ang standard ng hilot? Either sa TESDA, yes, unang nagbigay ng standard ng hilot ay TESDA. Pangalawa, meron na rin PITA at meron panuntunan ng PITA kung paano manghilot. Ikatlo, isisingit ko lang, dahil kasi iba rin po ang standard natin sa Hilot Academy, no? Although we are a private entity, na hindi tayo accredited ng TESDA at ng PITA, pero ito yung pamantayan natin. Meron tayong pamantayan sa panghihilot, no? So, dapat talaga... like to battle. Ha? Ito? Hindi ko mabasa. Who I don't like to battle, Sang Limang Grace. Yes ma'am, sorry ma'am, pero ako ma'am ay lalaban, no? Para sa atin, ituwid lang natin yung kung ano ang meron sa atin. Kasi kinikilala na po tayo sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas. At maraming tao sa buong mundo ay nangangailangan ng hilot. Kaya nga meron tayong battle cry, touch the world with hilot, heal the world with hilot. So ito yung intuition na sinasabi globally. Dahil kasi lahat tayo sa buong mundo is nagigising na, nagkakaroon na ng enlightenment. Diba? At then dapat kung liwanag na yan, tayo na spark of light na yan, ay alagaan natin para magbiyak, para buong mundo is magliwanag din. So ang pangalawang baraha, no, this may pertain to the Philippines alone or buong bansa natin sa Pilipinas. Ang keyword ay kapatawaran o forgiveness. I think it's about time this year na ang gulo ng ating bansa, ang gulo rin ng sistema natin, no? Nationally, and we hurt each other too much through politics. Hindi lang yung mga senador at kongresista natin, even yung mga friends natin, no? Sa hilot industry, sa spa and wellness industry, at sa anuman, no? Kailangan natin patawarin, no? Double check natin yan, Ma'am Grace, later. Patawarin natin. Nakulang daw siya. Nakulang. So, nakulang. Ay, patawarin. I think, Ma'am Grace, ito is for you. We need to forgive those people who have hurt us. Ibig sabihin ng forgive, paano ba? Patawad? Okay ba yun? Ibig sabihin, ihimayin natin. Forgive. Ibigay natin sa kanila. Kasi hindi naman natin pag-aari. Do not own the responsibility. Do not own the hurt feelings that they have done to us. So, itong feeling ng hurt, itong feeling of badness, let it go. Give it to them. Forgive, no? Let us not maintain these bad feelings inside our system right now. So, kailangan natin magpatawad at patawarin ang lahat ng mga tao sa Pilipinas. At sana, dalangin ko rin, ang pamunuan natin, mga leaders natin, ang Pangulo natin, ang bansa, Pangulong Bongbong Marcos, ang pangalawang Pangulo na si Vice President Sara Inday Duterte, at ang mga Senado at Kongreso ay magkaroon na ng kapatawaran sa isa't isa upang magkaroon naman ng kaunlaran at kasaganahan ng ating bansa. Ang panghuli naman
ay locally para sa atin. No? So sinasabi dito, we are para naman sa tatlong anituan at biosaltala sa Bitiang Agama generally, in-encourage niya na maging visionary tayo. So, bakit? Paano maging visionary? I think ito yun eh. Yung magkaroon tayo ng pangarap, ano ba ang mangyayari in the future? At bilang isang visionary, hindi lang natin nakikita, kundi isinasagawa natin. Kaya ito para sa akin, no, para sa gawain natin sa Hilot Panggagamot, I envision that time will come that Hilot Academy or Hilot practice of the Philippines will be professionalized. I know it is indigenous medicine talaga at sinasabi nga ng pitak na mahirap buwagin ang kultura at tradisyon. Pero may laban po tayo kung iba, actually tulad din sa atin ng Grace, para magkaroon ng professional level is dagdagan ng education. Dagdagan ang pag-aaral ng bawat Hilot. Pabigatin, oo. Kasi nga, hindi pwedeng manggamot laway-laway lang. Although mayroong hanapin natin yung science, bakit naglalaway-laway lang. Pero sa sunod yan, bigyan natin ng degree ang mga manghihilot. Magkaroon ng bachelor's degree in Indigenous Filipino Medicine, then magkakaroon ng master's degree at magkakaroon ng doctorate degree. So ito yung vision na ating paninindigan. Pangalawang vision natin is para sa tatlong anituan at biosaltala. Anong vision mo? Ano ba ang ini-imagine natin in the future? So, syempre sa akin, ang PSBI or yung Biosaltala, more on parang kailangan natin yakapin ng buo kung ano yung talagang tunay na sa atin. At kung ano man yung mga natutunan natin na labas sa atin, kaya kasi natin siyang implement para mas lalo na natin mapaktibay kung ano yung original na pinaniniwalaan at practices sa Pilipino. So tulad nga ng Hilot, di ba? So para mas mapaktibay natin kung ano yung Hilot at para mapaktibay natin na ang ginagawa ng Hilot ay nakakagaling, yung mga natutunan natin academically, especially yung mga human anatomy. So, pwede natin yung gamitin para mas mapaktibay natin yung practice ng Hilot na nakakagaling. Kasi syempre, pwede natin gamitin kung ano yung bones at purpose ng bones. At yung spiritual aspect ng tawas, pwede rin natin i-combine sa Hilot or sa ating practices, especially mga daily living, na hindi lang siya pang-encanto, kundi kailangan may connect natin siya na ano ba ang beneficial na makukuha natin doon sa tawas o sa spiritual aspect. Kasi Lakay, in terms of traditional medicine, yung TCM or traditional Chinese medicine, nagsimula din yung spirituality, may concept of Qi, merong yin and yang, di ba? Ang spirituality. So, even yung TCM at Feng Shui, magkapatid yan. So, spiritual yan. Pero sa TCM, pag ikaw ay practitioner ng TCM, ikaw ay may kakayanan o magkakaroon ka ng title na doktor kung lumapit ka ng course na yan. So yun din ang pangarap ko na makita natin na makombine ang spirituality at healthcare. Kasi totoo, ang manggagamot naman natin ng unang panahon ay mga pare, mga babaylan. At sana dumating ang panahon na ang mga babaylan ay igalang at respeto ng taong bayan bilang dito sa Pilipinas. Although, ginagalang kami sa ibang bansa. Buti pa nga sa ibang bansa sa Amerika, ginagalang kami. Pero dito sa ating bayan, I hope, I pray, maninikluhod ako. Okay lang sa akin na magmukhang basura muna. Ako ang magtungtungan ninyo para lahat kayo ay tumaas. At saka isa rin sa mga beneficyo natin is i-reach out yung mga all practitioners before, yung mga ng Hilot ng mga lolo dati or mga dito para mabigyan sila ng idea at siyempre ng knowledge din na paano nila i-explain ng maayos yung kanilang ginagawa or yung kanilang practices. Kasi di ba yung sa Hilot Congress na idatin na dati parang maganda yung kanilang intentions na makapagpagaling at may mga knowledge din sila, pero nagkakaroon ng problem is based sa pagkakarinig ko at pagkakaintindi ko. Ang naging problem nila is paano nila i-explain, paano nila i-connect na ang ginagawa nila nakakagaling. So yun yung kulang. Na yun naman yung tinataglay
natin na nakapag-aral kahit papaano, especially ako, na nakakaroon ng understanding sa English, paano mo siya itatawid yung English, paano mo itatawid yung information into science. Kasi, So yun yung parang wala doon sa mga na-encounter nating indigenous people. kasi in terms of that, meron na kasi sa gusto niya na nagawa ang teacher ko, si Prof. Dr. Ben Galang Jr. no, na bawat traditional medicine practitioner, halimbawa katulad ko, they should work under the supervision of a medical doctor na integrative medicine. Kung ang mga manghihilot natin at katutubong manggagamot ay supervised under, kunwari, kung ang rural health center, kunyari, ang barangay health center, ay meron talaga nakamanage na doktor, walang problema. Kung meron kailangan ipaliwanag ng manggagamot, ipapaliwanag ng doktor. So, kailangan talaga magkaroon ng integratives na magkaroon ng isang manghihilot na medical doctor din na magsusupervise sa gawain ng mga manghihilot. Hindi yung gusto tira lang ng tira. Kailangan kasi in terms of, sorry po, no? In terms of spa industry at wellness industry, kahit sino pwede pumasok eh. Kahit isang negosyante ka, kung magkaroon ka ng interest, at wala ka namang diploma, at wala ka namang hilot. Katulad, di ba, sinabi natin sa PITAC yan, kay Doc Nina Gabor at kay Doc Annabel Pabiorna, na sino ba dapat? So anyone could be spa owner or health center owner, kahit walang aral. So kailangan lang nilang gawin is magkaroon sila ng hilot business model. So, hindi pwede. Dapat kasi maging alam din ng isang manager o ng isang hilot center owner ang pamamaraan ng hilot. So siguro about dyan, makakaroon tayo ng bagong seminar or lectures. Ako, Ma'am Grace, malaki yung niya dito. Malaki yung role. Hindi kasi ito nga yung ang problema ngayon ay in-erase ko nung ako ay nagtrabaho pa sa Fitness First. No? Hindi yung nabirinig ko na sana ang mga manager natin, ay yung general spa manager namin dapat ay hindi businesswoman, kundi isa rin yung therapist. Dapat alam din yung mga treatment, alam din yung mga product. Kasi pagka ikaw ay business owner, aalamin mo lang kung ano mga product eh. Pero hindi mo alam yung mga manipulation at paano i-apply. So, mas maganda sana para yung, kunyari, tayong manghilot, is magkaroon ng level up, leveling, na hindi ka lang mag-maintain as a therapist o manghihilot, kundi meron kang chance to grow. Parang ako lang din, no? Nagsimula ako manghihilot lang. Maliit lang na manghihilot. Hanggang sa dumatang pagkakataon na nagkaroon ako ng pagkakataon na hindi naging manager, although naging trainer ako, then naging assessor, hanggang sa hindi ko na alam kung ano ang next level eh. Tinalunan ko na, nagtayo na ako ng sariling school. At ngayon, parang hindi ko alam kung meron pa kung itataas itong level ko. Global influencer siguro. Yun yung parang natin. Pero I imagine, I really visualize na magkaroon pa ng level up ang mga kapatid natin ng administrators. So let's go for it. Yes. Sisikapin natin ngayong taon yan ng Grace. At next year is magkakaroon tayo ng panibagong report. At yun na. Kasi meron din tayong contact sa Laguna ba yun? At saka sa Quezon Province. Ang mga practitioner na parang this time po natin sila at kamustahin. Parang kailangan din nila ng help, ng support ng mga taong maaari makatulong sa kanila, paano nila mas may explain na maayos yung kanilang practices. Hindi ko alam kung ma-explain natin, pero ang target ko sana matulungan tayo ni Dr. Pabiorna at kahit na Director General ng PITAC, si Dr. Inigo, na magkaroon talaga ng interaction ng medical doctors at traditional medicine or hilot para may paliwanag ng maayos. Magkaroon ng cooperative collaboration. Sa akin naman kasi parang isa sa nakikita ko is kailangan ng combine yung spiritual aspect ng practices ng ating ancestral ito dito. Yeah. Kasi yun naman ang role natin. No? Base sa na-experience ko, parang sineseparate pa rin nila yung tawas at yung hilot. So dapat kasi talagang magkasama sila. Kasi yung holistic is physical and spiritual aspect. Yung iba kasi parang nire-raise pag against sa Catholic,
So parang di dapat tangkapin. Eh ang tawas is parang sasabi nila gawa siya ng demons or demonic practice. Which is parang for me, hindi siya demonic. Kasi nagbabasis tayo sa practices ng ating mga ancestor. Ano? So, we have dito na lang muna. Thank you so much, Ma'am Grace. Sa mama ko, kasi Ma'am Mirna, Lady Lori Barbiedo, Lady Lori, thank you so much. Blackman, Ma'am Candice, ayun. Ma'am Candice, Nakita ko si Ma'am Candice na parang nag-live si sa atin. Maria Candice. Maria Candice. Kamusta po? Thank you so much. Maraming salamat. So, hanggang sa muli. Magyari Thank you so na. much. Kaya naman. Paalam.